pangunahin na yung protection para sa ating mga Ang experience namin, parang ayaw mo isip na talagang bigyan ng din patungkol empowerment. Magandang gabi sa ngalan ni Brother Eddie Villanueva. Ako po ang inyong likod, Alex Tinsay, dito sa programang patuloy na naninindigan sa katotohanan, katarungan at katwiran. Ito ang Diyos at Bayan. Dahil sa COVID-19 ay sobrang naging mahirap at mapanghamon sa ating mga frontliners ang pagdiriwang ng Kapaskuhan. Kung ang karamihan kasi ay nasa kanilang mga bahay at nagdiriwang, nasa mga opisina naman at mga ospital ang ating mga frontliners para siguruhin ang survival ng ating mga kababayan while risking their very own lives. Ngayong nasa pandemya pa rin po tayo, kumustahin natin ang magiging Pasko nila. Ano ba ang mga karagdagang pag-iingat na isinasagawa para masigurong ligtas pa rin ang kanilang mga sarili at pamilya habang nakikipaglaban sa virus kaugnay ng pagganap ng kanilang tungkulin sa mamamayan. Yan at iba pang mga issue sa ating mga frontliners ang pag-uusapan natin. Sa gabing ito, tayo po ay mapalad sapagkat kasama po natin ang Professor Emeritus at the College of Medicine, University of the Philippines, Manila. She has served as well in national medical organizations such as PMA, PPS, PIDPS, PSMID, and the Philippine Foundation for Vaccination, of which she is the founding president and the current executive director. Wala pong iba kundi si Dr. Lulu Bravo. Magandang hapon sa iyo, Alex, at sa inyong manonood ngayong hapon at ngayong magpapasko. Makakasama rin po natin ang Philippine National Police. Magandang araw po sa inyong lahat, sa inyong pong mga taga-subaybay. Opo. Noong pong August of this year, ay umabot po sa 5,000 ang single-day highest increase ng COVID-19 cases sa bansa. Tapos po, yung mga medical frontliners, humingi po sila ng time out at nanawagan kay Pangulong Duterte na ibalik sa Enhanced Community Quarantine ang NCR. Kumusta po ba ang naging hakbang na yon para po sa ating mga medical frontliners? Na-curve po ba ang trend ng mga panahon na yon, Doc? Actually, 10 buwan na tayo na nag-oobserba ng ating mga census. Pakonti ng pakonti mula noong August. Pero talaga naman, nung bandang August ngayon, nung ibabalik na sana sa GCQ, nakita natin ang mabilis na pagtaas ng mga nagkakasakit mula sa 2,000 a day, umakyat pa sa halos 5,000 a day, di ba? So talagang nakiusap sila. At totoo naman, kasi mula noong August nitong taon na to, nagkaroon na naman ng mahigpit na pagbabantay at nakakatuwa naman dahil sumagot ang ating Pangulo at ngayon nakikita naman natin maganda na medyo ang trend ngayon talagang gumaganda at nakikita nga natin maski sa ospital po doon sa PGH dati-dati ang naka-confine doon na COVID na both confirmed, suspect at probable, hindi bumababa sa 200. Usually 200, 250 a day meron kang naka-confine. Pero ngayon, pumapalo na sa less than 100. Minsan may nakikita ako 90 na lang. Ibig sabihin, mas mababa na yon. No? Yun lang ang makikita ko ngayon kasi araw-araw binibigay sa amin yung census. Nakikita ko sa aking Viber group. At nakakatuwa naman dahil noon 200 plus lagi ang naka-confine. Ngayon, bihira nang lumampas sa 100. Nakatulong po ba sa flight ng ating mga medical frontliners yung pong hininging time out na kung saan ibinalik sa Enhanced Community Quarantine ang NCR? Ano po ang naidulot na pagbabago nito sa sitwasyon ng ating mga frontliners at sa pagharap na rin natin
sa hamon ng COVID-19 in general? Yung pong bago pa lang magkaroon po ng August at na nakiusap po ang mga health professionals at ang frontliners na maibalik sa enhanced community quarantine yung panahon pong yon, ay nakita ho natin yung pagbabago na naisagawa ng ating mga frontliners. No? It actually eased their burden. And apparently, nagkaroon po with too much number of patients and marami pong mga naging situation noon na very vulnerable din ang mga health professionals. Halos sunod-sunod po ang mga nangamatay sa hanay po nila. And good enough that once na-implement po muli yung ECQ in August, nakita po natin na kahit papano na nakapahinga po sila dito sa... Of course, we did not discount the possibility that even if the ECQ was implemented back after a few months na nagkaroon pa rin ho natin yung pagdagsa ng ilan sa mga mamayan natin na nahawaan nitong COVID-19. So, more or less, meron pong mga efforts coming from the government na matugunan po yung mga pangangailangan ng health professionals, and we feel it was also a responsibility sa frontliners na i-maintain pa rin po yung pamamaraan to maintain the minimum health standards. Of course, at that time, nag-ease din yung economy dahil binuksan ho for a while ng gobyerno ang ilan sa mga establishments. But because of the efforts and then the requests coming from the health professionals, we returned to ease resulted as well in the increase in the number of COVID-19 infections. So if only from our end, the Philippine National Police, we would rather that our Filipino patients as well as anyone else that really cares inside their respective homes, because this would be of help to our frontliners. And I guess it cannot be denied that the continuing increase in the number of COVID-19 infections would also find it difficult on the part of the government to address these rising incidents of COVID-19 infections. Okay. So, Doc, yung bang ginawa nung nakarang August na binigyan ng break yung mga frontliners, nakatulong po ba ito para ma-contain yung spread ng virus? Well, definitely. Kasi lahat naman sa buong mundo ay nagsasabi na yung pagmamask, paglalagay ng mask, paghuhugas ng kamay, at saka yung distancing, talaga namang nakakatulong para wag mag-transmit or magbigay ng sakit sa iba. Diba? Yun ang sinasabi natin. Pag ikaw ay naglagay ng mask, iniisip mo rin, hindi lang yung sarili mo, kung hindi pati yung kaligtasan ng ibang tao. Ito ay isang magandang pangitain na tumutulong ka rin sa kapwa mo. Kaya yung mga doktor, sabi mo nga, frontliners ang laging nakaharap sa mga may sakit. Talaga naman na kung ikaw ay naka-mask at pupunta ka sa doktor, pupunta ka sa ibang tao, maiibsan yung dami. At pati naman yung mga doktor natin, kung sila kasi, alam mo, pagpagod na yan, kung minsan nagkakaroon na rin sila ng parang nalilimutan nila na dapat din pala hindi sila maghahawak ng muka or dapat hihinga sila, ilalabas nila sandali yung kanilang mask. So kung minsan yung sandaling kakalimot noon, maari ring makasama sa kanila. So pag pagod ka na kasi ganun yan pag madami masyado ang pasyente. Pero ang isa ko pang gusto sanang ipaalala sa inyo, kasi sabi mo Kapaskuhan, may COVID tayo. Opo. Pero alam mo, ang mga doktor, tuwing Kapaskuhan, tuwing holidays, maski walang COVID, nandun yan sa ospital. In fact, pag bagong taon nga nung araw, talagang lahat kami nakabantay kasi yung mga injury from firecrackers, ang sakit-sakit nun. At saka, pag ikaw ang duty, talaga naman, buong gabi, buong araw ng holidays, ikaw nandun sa ospital. So ang ating mga frontliners, hindi lang ngayong COVID. Ngayon nga lang kasi talagang sobra-sobra ang danger or yung risk or yung peligro mo pag ikaw ay pumasok dyan. Dahil kung sa mga firecracker,
sabihin mo, ikaw at least ligtas ka sa firecracker. Pero dito sa COVID, pag yung COVID ay, yung pasyente mo ay COVID, yun ang hindi maganda kasi ikaw maaaring mahawaan din. Hindi po talaga maiwasan ang mga medical frontliners at iba pang mga nasa frontline ng unang casualties dahil sila po yung pinaka-vulnerable sa COVID virus kasi sila talaga po yung unang humaharap rito. Ilan na po ba ang mga miyembro ng ating hanay ang na-infect ng COVID-19? At kung meron po kayong mga number ng casualties, gaano po sila karami? Ano naman po ang mga significant na pagbabago sa health protocols ang isinagawa ninyo since August para po higit na maprotektahan sila? Nasabi ko na nga po na kahit po paano nagkaroon ng kaluwagan sa ating mga frontliners, especially the health professional, yung pong pag-impose natin ang patuloy na pagkakahawa ng ilan sa mga mamamayan. Pero base na rin po sa datos, kahit paano yung pagkahawang ito ay nagbigay din ng pamamaraan sa ating mga health professionals na ma-address yung mga usapin upang anong mekanismo pa ang pwede pong maisagawa para ma-eliminate o maiwasan ng iba pang mga dahilanan ng pag-infect ng COVID-19 sa ating mga mamamayan. So itong nangyari sa ating kapulisan, syempre hindi naman po natin maiwasan din because we also have to performing frontline functions at hindi na rin po naiwasan na nagkasakit-sakit din ng ilan sa mga frontliners natin na nagdulot din po ng ilan sa kamatayan ng ating mga kapulisan. Of course, ang gobyerno naman po, because of the IATF guidelines, nagbigay din po ng panuntunan upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan alongside yung pong requirement pagdating po sa kanilang kalusugan. So nagpapadala po ng mga ayuda ang ating gobyerno pero kailangan din pong sundin ng mga mamamayan kung ano po yung minimum health standards kapag sila po ay tumatanggap ng mga ayudang ito. Ang mga local government, malakang finansya na ipinatutupad po ng ating mga kapulisan at ito din po ang nagiging basihan upang masigurado natin na kahit pa man may mga hawaan, napapanatili ng ating mga nasa gobyerno yung hindi masyadong maapektuhan ang karamihan sa mga pamilya po sa pandemic pong ito. Ano pong sitwasyon? Kulang na kulang pa rin po ba tayo sa mga medical frontliners? Alam mo, nung nauunang buwan, nung kulang pa ang ating mga protective gears, wala pang masyadong PPE, wala pang masyadong mask na papalit-palitin, wala pang masyadong mga face shields na available. Ang mga health workers, siguro ang proportion ng naaapektuhan ng COVID is almost 1/4 ng mga nagkakasakit. Diba? Almost 1/4 yan, 1/3 to 1/4. Biro mo kung 100 ang magkasakit, ang 30 doon ay mga doktor, mga nurses. Ganon kalaki. Ngayon, nung magkaroon na ng supply, ng mga marunong na silang maglagay ng kanilang PPE, lahat ng mga preventive measure, doon unti-unti kumonte ang mga proportion ng mga doktor at nurses at mga nasa ospital na nagkakasakit. At ngayon, dapat nga hindi ka na magkasakit kung hindi mo, kung susundin mo lang lahat ng mga protection eh. Kaya importante na alam mo paano ka magbibihis, paano ka magtatanggal ng iyong mask, paano ka magtatanggal ng iyong PPE, yung tinatawag na protective equipment. Kasi hindi yan dapat alis ka lang ng alis na gano'n ha, may technique yan para hindi mo ma-contaminate yung iyong sariling damit. So dapat marunong ka nun. Ngayon, unti-unti yan natutunan ng ating mga health frontliners. Kaya naman, kumonti ang proportion ng nagkakasakit. Kaya, so, at least that's very reassuring coming from you na dahil yung mga bagong protocols natin, halimbawa, nakikita ko yung ini-sprayan sila mismo bago pumasok ng alcohol. Kasama po ba yon? At ano pa pong ibang mga protocols na ini-implement natin para mas higit na protektado sila pagharap sa pasyente? Well, definitely, wala yung ini-sprayan ka. Mali yun dahil, mali po alam yun? mo, di ba noon meron nga na namatay dahil isang
gwardiya ba yun na ini-sprayan pag pumapasok dun sa tent? Hindi na ganun yon. Talagang meron ka lang na importanteng susuot mo na protective equipment at saka yung face shield mo at saka yung mask mo. Pero yung paghuhugas ng kamay at saka yung paglalagay ng disinfectant, yan. Personal mo yan. Dapat meron ka rang sarili. Papasok ka sa ospital, meron yan sa pinto, meron yan sa pagpasok mo, meron na yan na disinfectant. And every time you lalapit ka sa pasyente, bawat lapit mo sa isang pasyente, talagang mag-i-disinfect ka para hindi mo maikalat yung mikrobyo from one patient to another. Pero hindi naman dapat na ikaw talaga ang i-sprayan dahil nakita nila hindi rin maganda yung merong nag-i-spray sa'yo pag pumapasok ka sa ospital. Kasi merong mga may allergy dyan or merong magre-react doon sa mga ganong disinfectant. Dapat alam mo rin kung ano ang mga preventive measure, ano yung mga safety precautions na gagawin. So, importante lang na merong tayong guidelines. And ako naman, nakikita ko naman, ang Department of Health natin, ay merong mga inilalabas na guidelines para dyan. At kung susundin naman natin, talagang mapoprotektahan tayo. Tayo po muna ay magkakaroon po tayo ng break at magbabalik po tayo makalipas lamang ang ilang mahalagang paalala. Nagbabalik po ang Diyos at Bayan at patuloy nating pinag-uusapan ang Pasko ng mga frontliners. Para po sa ating mga masusugid na televiewers, inyo pong napapanood ngayon ang Diyos at Bayan dito sa Light TV God's Channel of Blessings, gayon din sa iba't ibang cable channels na napapanood ninyo sa inyong mga TV screens. Ano po ang masasabi ninyo sa balita na meron na pong vaccine, no? Na ito nga po ay sinagawa sa UK at isang Filipina nurse ang kauna-unahang nag-inject nito sa isang pasyente doon po sa UK. Safe po ba ito sa tingin ninyo? Kayo po ba'y magpababakuna? At ano-ano pa po ang mga pag-iingat na dapat natin gawin? Kung ang pagbabakuna ay dumaan po sa proseso na naayon po sa perspective ng mga eksperto, may mga stages po yan na kita naman po natin yung effectiveness nitong vaccine kung ito, hindi po siguro malayo na tayo bilang frontliners ang isa sa mga magiging recipient nitong mga ganitong klaseng pagbabakuna. No? Na sinabi na rin po ng ating presidente, uunahin yung mga frontliners, yung mga health professionals, mga caregivers. And from there, ikinatutuwa po namin na kami po ang ilan sa mga unang makikinabang po nitong vaccination na gagawin. At nakita naman po natin, nagre-ready na rin po ang gobyerno kung makabili. Kung saan man po ito manggagaling. Sa UK, kung ito po ay naging effective, siguro hindi rin po malayo na magiging effective din ito sa iba pang mga mamayan sa ibang bansa tulad ng Pilipinas. Kaya we are actually looking forward to having this vaccine made available na. At sana kung sakaling pagdating po ng panahon, isa na lang po ito sa mga kinukuha o naangkat ng Pilipinas para sa kapakanan ng mas nakararaming Pilipino po. Doktora, kumusta na po ang mga magiging pagbabago o mga karagdagang paghahanda na ginagawa po natin para matiyak na magiging ligtas po ang ating mga frontliners? Kasi nasa 9 months na po tayo. Ano na po ang mga lessons learned at yung mga bagong patakaran na ipinatutupad just to make sure na kung hindi man po talagang sabi niyo nga malusutan yung mga frontliners yung survival rate po nila ay mailagay natin, let's say close to 90 to 100%. Alam mo Alex, hindi lang dito sa Pilipinas, pero sa buong mundo pina-prioritize ang mga health frontliners para mabigyan sila ng protection. At ang sabi mo nga, anong paghahanda ang ginagawa? Isa dito yung pagbabakuna ng COVID vaccine kasi ito lang kamakailan nalaman natin
na nabigyan na ng lisensya yung unang-unang COVID vaccine sa UK, and masasabi natin, wow, pinaka-advance ang United Kingdom, ang England, ang British. In fact, kahapon nag-umpisa na silang magbigay sa matatanda, pero hindi health frontliner ang kanilang inuna, yung mga 90 and above, di ba? Pero sa ibang parte ng mundo, nakasulat na, at maski dito sa atin sa Pilipinas, nakita ko na health frontliners ang uunahin din na prioridad sa pagbabakuna. Ito ngayon ang sistema. Kasi bago mangyari sa atin dito sa Pilipinas ang pagbabakuna, kailangan munang mabigyan natin ng magandang paliwanag ang ating mga mamamayan kung ano ang kahalagahan ng pagbabakuna. At akala ko nga talagang magiging confident tayo sa bakuna, pero hindi Nakikita natin marami pang anong tawag doon, pumupukol or naninira or nagkakaroon ng hindi magandang paliwanag sa bakuna. Ako, alam mo, I've been a vaccine trialist or nananaliksik sa bakuna since more than 40 years ago. Or to be exact, 35 years na bakuna at saka 45 years as a pediatrician and infectious disease. Kasi pag ang specialty mo ay infectious disease, gusto mong malaman paano mo mapapatigil ang mga infection. And nakita natin noong paman na maliban sa safe na tubig, na iinom ka ng malinis na tubig, gagamit ka at hindi ka magpapabaya sa maduming tubig, ang bakuna ang susunod na pinaka-efektibo para makatulong at huwag magkasakit. Okay, Doc, linawin nga natin kasi iba na rin ang panahon natin nga because of the internet. Lahat po malaya nakakapagbigay ng mga impormasyon kung saan galing. At alam naman natin, napakaraming mga fake news. Sabi nyo nga, may mga bumabatikos dyan sa bakuna. So let's get it straight from you. Dahil napakaganda ng inyong background, 40 years na kayo dyan, wala po tayong pagtatalunan sa mga lumang vaccine na nakalakihan na po natin. No? But we're talking of a COVID vaccine that has not seen, ibig sabihin, hindi pa natatagalan ito At ang iba, ang doubt po nila is yung clinical trials, hindi 100%. No? Parang meron pa ring risks. Coming from you, ano pong assurance na may bibigay ninyo na pag dumating sa ating bansa ang vaccine na yan, is it safe? O iyan din ba ay mura? Pero nasa isipan ng mga tao, wala po bang side effects yan, Doc? Alam mo, ang bakuna ay 230 years na sa mundo. Nauna pa yan sa pag-develop ng mga gamot, sa pag-develop ng mga antibiotics. Through the years, marami ng mga paraan para gumawa ng bakuna. At doon nakasalalay ang ating tinatawag na safety and effectiveness of a vaccine. Sabi ko nga sa iyo, I've been a vaccine trialist for almost 35 years. And through that years, tinitingnan natin, ang unang-unang tinitingnan ng mga sayantipiko ay ang kaligtasan ng bakuna. Bago yan ilabas sa publiko, nagdadaan yan sa mga proseso upang makita na hindi makakasama sa mga tao. Alam mo ba na sa bawat 20 na dinidevelop na bakuna, isa lang ang magiging tama para sa paglabas nito at magamit ng buong mamamayan. Hindi nagpapabaya ang ating mga scientist at ang ating mga doktor para sabihin na ang lalabas na bakuna ay hindi maganda. Kasi logically, bakit ka maglalabas ng something na makakasama, di ba? At yan ay magiging, ang tawag doon, hindi ba ang gusto mo talaga makagawa ng mabuti para sa iyong mga mamamayan, sa iyong katauhan. Yan ang sinasabi nga, kaya kang naging doktor to serve humanity. Ang science is for humanity. Ang sinasabi natin, lagi nating nakikita yan. Ang siyensya
ang science, ang scientific method ay upang makagawa ng paraan para mapanuto, mapa-well-being, para gumanda ang kinabukasan ng bawat tao sa mundo. Hindi ka gagawa ng mga paraan or ng mga gamot or ng mga mga bagay na makakasama. So, sabi mo, marami nagsasabi napadali. Hindi ba kayo naniniwala na sa 230 years of vaccine, sooner or later, talagang gagawa ng paraan na mapabilis kung ganitong pandemic. Ngayon lang nangyari itong pandemic. Nung huling pandemic, 1918, almost 1/3 of the world's population of about 1 billion pa lang noon, either namatay, nagkasakit. 1918 yon. Ngayon, 7 billion ang mundo, na ang tao sa mundo, right? Ang mga siyentipiko, nagsama-sama, naglagay ng kani-kanilang talento, ng kani-kanilang resources. Ang mga mayayamang bansa naglagay ng resources para mapabilis, para makagawa ng tamang paraan para ma-develop yan. At hindi lang naman mabilis yan dahil yung SARS-CoV-2 ay number 2 na. Meron tayong number 1 noong 2003. Noong 2003 pa lang, nag-uumpisa na ang pag-develop ng bakuna sa coronavirus. Kaya wag niyo ating sasabihin na mabilis. Kasi meron ng previous 2003. Diba? At ginagawa na yan. Okay, ang sabi mo kanina, doktora, hindi ba bago lang tong bakunang to? Hindi ba tayo matatakot? Alam mo, mas matatakot ka na hindi ka na makakalabas ng bahay dahil matatakot ka na magkakasakit ka. Matatakot ka na hindi ka pwedeng maging normal ang iyong gagawin kasi wala kang proteksyon. Nakamask ka na sa buong buhay mo. Ganun ba gusto nating mangyari? Hindi ba? Ngayon may pagkakataon tayo at huwag kayong mag-alala sapagkat I am so sure na ang Estados Unidos na napakahigpit ng FDA, even ang UK, ang England, ang higpit ng ano niyan, ang higpit ng mga regulatory bodies niyan. Lilisensyahan na ng US sa December 10 yung sa Pfizer at Moderna. Ang UK nauna na nga, nakakatawa nga kasi nauna pa yung UK na maglisensya ng bakuna na sa US ginawa. Kasi confident sila. Ngayon, okay, sinasabi natin talagang merong mga maninira. Pero ibig sabihin nun, wala silang basihan. Napakaganda ng assurance na ibinibigay ninyo sa atin, no? At sabi nga, maganda yung sinabi ninyo na yung US, yung FDA, talagang ano yan, may integrity yan. Hindi yan basta-basta maglalabas ng ganyang gamot. Point well taken. Ang isa pong tinatanong din ng mga tao, kasi sabi nila, hindi pa ako kampante. Sasabihin ng iba gusto ko makita na mga 1 year pa na nakikita ko okay talaga. For the meantime, magmamask na lang ako. Yung po bang mag-face mask na lang, yung po bang nabakunahan, mag-face mask pa rin po ba siya kahit na nabakunahan siya? Ano po bang paliwanag dyan? Ang sagot dyan ay oo. Kasi hanggang wala pa tayong herd immunity, hanggang at least 80% ng populasyon natin ay either may bakuna or meron ng tinatawag na immunity, hindi tayo pwedeng maging kampante. Kasi maski na bakunado ka, yung makakaharap mo naman, meron palang mikrobyo din at merong infection, wala namang bakuna na 100% effective. Yun ang sinasabi natin matagal na. Hindi komo't bakunado ka, ikaw 100% protected. Walang bakunang ganyan. Ang pinakamataas na may effectiveness or efficacy is measles vaccine. Yung measles vaccine has a 98% efficacy. At saka yung polio din. 'Di ba? Yung polio at saka tigdas,
ito ngang sa COVID, ang kanilang sinasabi is 95%. Pero hindi pa yan siguradong 95. Doon pa lang yan sa first 2 to 3 months of follow-up. Hindi pa natin alam kung after 1 year, ganun pa rin ang efficacy kasi posible pa yung magbago. Okay. Kaya lang, Dahil po kulang na po tayo sa oras, emergency Doc. ngayon. Opo. Doc, dahil kulang tayo sa oras. Ito pong vaccine na ito, tayo ba ay nasa listahan na pwede na makarating sa atin yan? Kailan po ba makakarating yan? Yan po ba ay affordable? O sa ngayon ay wala pang kasiguruhan na magkakaroon tayo ng vaccine? Kung sinabi nyo nga na yan na po ang talagang susi para matiyak natin na babalik sa normal ang ating pong lipunan. Alam mo, from our reliable sources, talagang nagninegosasyon ng ating gobyerno para makakuha tayo ng bakuna as soon as possible. At yan ay isang proof or evidence na talagang meron namang pagtitiwala ang ating gobyerno sa bakuna at para mailigtas ang mga tao. Ngayon, nag-uunahan talaga ang buong mundo sa pagkuha ng bakuna. Kaya naririnig natin na talaga pati ang Kongreso dapat mag-alat na or maglaan ng budget para dyan for 2021 kasi ang earliest na pwede tayong magkaroon ng bakuna ayon sa mga nakikita natin sa WHO is maybe by March, April hanggang June. Yun yung mga panahon na posible tayong mabiyayaan ng bakuna ng mga bansa na nakagawa na ng kanilang pagsusuri at nakakita na talagang may safety at may efficacy. Usually yan yung 6 months na sinasabi na medyo yan yung period at which medyo kumpante ka ng konti na. But of course, hindi pa natatapos ang pananaliksik ng anumang bakuna. Alam mo, maski yung mga lumang bakuna, pinag-aaralan pa rin yan 20 years, 30 years from now. Maski yung polio, may ginagawa nga akong vaccine trial for a low dose and inexpensive or yung murang polio na maitutusok natin para mawala na ang polio sa buong mundo. Kasi hindi natatapos ang pananaliksik sa bakuna. Maski sinabi mo, luma na ang bakuna yan, bakit ginagawa pa rin? Hindi ganon. Yung flu, every year, taon-taon, lalagyan mo siya ng bakuna, di ba? At pinag-aaralan pa rin ano ang best way to give the flu para hindi mayat-maya or hindi taon-taon bibigyan ka. Tapos yung iba, eksperimento, pwede bang imbes na ituturok, pwede mong iwiwisik na lang or pwede mong ipapatch. Yan ang tinatawag natin na vaccine development. At yan ang maganda sanang pag-aralan ng mga talagang interesado, magbasa sila sa mga reliable sources, sa mga scientific books, sa mga internet ng WHO. Yan ang mga reliable sources, wag sa social media. Kasi pag social media, marami doon na walang basihan, pulos kasinungalingan, fake news pa, at hindi nakakabuti sa ating pananaw tungkol sa bakuna. Thank you, Doc. Maraming po salamat sa inyo pong mga kapahayagan. Naka-enlighten po talaga sa lahat ng mga makakapanood nito. Pero bago po namin kayo bitawan, siyempre gusto nating marinig ang mga mensahe nyo sa mga frontliners natin at sa ating mga kababayan. Ngayong for the first time, tayo po ay nagdiriwang ng Kapaskuhan sa ilalim ng pandemya. Well, Pasko na, ang mga doktor maghihirap pa rin na malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. Pero meron tayong tinatawag na the light at the end of the tunnel kasi meron ng bakuna at kung kayo po ay talagang marunong magbasa at mag-aral tungkol sa pagbabakuna, ako po, I am 70 years old, ako po ay magpapabakuna. Yung anak ko po, Dr. Den, nasa Estados Unidos next week, nakalaan siyang magpabakuna. At kami naman din po ay gumagawa rin ng mga pananaliksik para naman sa ibang bakuna dahil ang mundo po ay mangangailangan ng bilyong doses. And that means na talagang taon-taon dapat meron tayong mga bagong bakunang lalabas. Etong bagong bakunang ginamit sa UK, di ba?
ay isang paraan upang mailigtas natin ang ating mga frontliners. At meron din pong ginagawang batas ngayon, bill, para mabigyan din ng libreng bakuna at ma-prioritize ang ating mga frontliners sapagkat sila po talaga ang naka-expose agad sa sakit at dapat pong pagtulong-tulungan natin, lahat po tayo magtiwala dahil kung hindi po tayo magiging kung hindi tayo magiging confident sa bakuna, ang mga pasyente po natin magtataka rin ba't yung mga doktor hindi nagpapabakuna. Pero I am sure, ako po magpapabakuna as soon as meron pong available dito sa Pilipinas. Nagbigay na po ng pronouncement ng ating presidente mismo at siya mismo ang nakiusap. Hanggat maaari, mag-stay na lang po tayo sa ating mga pamamahay. Bagamat ang pag-celebrate ng Kapaskuhan ay isang pagkakataon na makasalo natin ang ating mga mahal sa buhay, minabuti po ng ating presidente na kung sana huwag na po tayong lumabas sa ating bahay, huwag na tayong pumunta at maglagi sa mga malls, sa mga amusement parks, at sa pang mga lugar na tinatawag nating areas of public convergence. Dahil ito po ang ilan sa mga magdudulot ng mas lalong pagkahawa ng ating mga mamamayan. Hindi lang po natin alam na kung posible na tayo'y makakasalubong ng iba pang mga tao na stranger sa atin, na yung pala ay carrier nitong virus na ito, baka pag-uwi po natin sa ating mga pamamahay, ay tayo na rin po pala ang carrier at maapektuhan ng ating mga mahal sa buhay, lalo na ang ating mga anak. So hindi kaya po natin na ang ating mga mamayan ay mag-stay na lang po sa kanilang pamamahay, mag-celebrate po ng ating Kapaskuhan sa piling ng ating pamilya. At palagay ko naman po ang Philippine National at tagapagsilbi ng inyong mamamayan ay patuloy pa rin po na nakakalat, nagpapatulya kahit Christmas at holiday. At ito po ay isa po nito, si Police General de Bolsinas, na wala pong holiday sa ating mga kapulisan. Handa po kami magsilbi sa inyo. At ito po ay pinanalangin namin na sana mas mabawasan po ang bilang ng mga nahawaan sa COVID-19. Kasama na rin po ang ating mga kapulisan na nandun po sa mga kalye, nagbabantay sa mga mamamayan na makasunod pagdating po sa disiplinang kailangan namin mai-impose, pati na rin po sa tinatawag na minimum health standards na siyang pinatutupad ng Department of Health. Mga kaibigan, wag po kayong alis. Magbabalik pa po ang Diyos at Bayan. Well, mga kaibigan, narinig po natin si Dr. Lulu Bravo at yung kanya pong resume na nakalagay po rito. Hindi naman natin matatawaran, no? Dahil siya po ay founding president and current executive director ng Philippine Foundation for Vaccination. Siya rin po ay nakapagsilbi sa Asian Medical and Professional Societies at isang WHO technical advisor. Well, ito po ang inintay ng marami. Ito pong vaccine. At katulad nga po ng kanyang paliwanag, ito pong vaccine na ito, bagamat marami nagsasabi na ito ay minadali. Talagang meron pagmamadali dahil matindi po itong pandemya na ating pong nararanasan. Dahil ito po ay ito'y gamot no? Ito po yung gamot kasi otherwise, pag sinasabi nila ng scientific community, pag wala pong gamot, walang kasiguraduhan na hindi matitigil ang pandemyang ito. So, pinupuri po natin, we laud their efforts, at alam naman po natin, ito'y kasama na rin ng mga panalangin natin na magkaroon ng vaccine. Dahil, hindi makakaangat ang ekonomiya for as long as there will always be fear of, being a victim of this pandemic. So, maraming salamat doon sa mga scientists, no? Lalo sa yung gumawa niya, yung Pfizer sa Amerika. At alam ko meron pa mga ibang mga gumagawa niya para lalong ito'y maging mabisa. Sabi nga ni Dr. Sese, maski nga yung SARS, kailangan
ay meron ng bagong vaccine kasi SARS-2 na. Nag-evolve po pati yung mga virus dahil siguro sa mag-iiba na rin yung ating environment, no, sa mundo. So, mga kaibigan, ay wag po tayong matakot sa vaccine, pero at the same time ay tayo rin po ay kinakailangan na mag-iingat. Mag-iingat tayo habang wala yung vaccine. Kailangan tayong mag-mask, tayo mag-observe ng social distancing. At higit sa lahat, may panawagan nga dito si Pangulong Duterte na ang sabi, yung mga nakagawian nating mga pagdiriwang na mga family get-togethers tuwing Kapaskuhan ay kung maaari ito ay iwasan. Pero alam po ninyo, knowing us Filipinos, nandiyan po ang ating talagang kasiyahan sa mga age-old family traditions. Siguro ay gawin natin, mas maging cautious tayo. Kasi hindi mo naman maiiwasan eh. No? Let's not gather in, halimbawa, yung talagang maramihan at saka i-observe natin yung ano pong dapat nating i-observe, yung social distancing. No? Hindi naman, sabi nga ni Doktora Bravo, no? Hindi naman kailangan merong mask talaga. Basta yung sinasabi, yung mask meron parang 3 layer. Yung N95, okay po yun. No? Pero meron din tamang pagsuot nun. Kasi kung yung mask mo naman, hindi naman well covered ka, at saka sabi, yung exposure dapat ay hindi naman napakatagal. Well, lahat po ng ito ay payong medikal eh. Hindi po natin to pwedeng isang tabi o baliwalain sapagkat maging yung mga doktor nga, nabanggit na nga yung mga medical doctors, mga ibang frontliners. Sabi nga, ang ginamit na term ni Doktora Bravo ay nalusutan. So, ibig sabihin, iba yung pag-iingat, mga kapatid, mga kaibigan, para ang ating pong Kapaskuhan ay maging maayos. Kasi it is when we drop our guards, yung bang tayo masyadong nagiging kumpiyansa, no, sa pagharap sa mga tao, samantalang nandiyan pa yung pandemic. Huwag po ganon. Sabi nga, nagtuturo ako ng seminar din, hindi lang sa public speaking, kundi kasama dyan yung tinuturo namin. Tinuturo ko sa iba't ibang mga kumpanya, yung safety. Safety is the absence of hazards. So yung virus, mga hazards yan. Pwedeng makuha mo yan sa mga hinihipo mo, hinahawakan mo, yung mga taong lumalapit sa iyo. Huwag kang masyadong makumpiyansa kasi iba na nga ang panahon ngayon. Nakita natin may mga namamatay, totoo po yung virus. Huwag natin pong maliitin. Kaya itong panahon na ito, at the same time, kailangan din pong, huwag naman tayong magkaroon ng paranoia o magkaroon ng, alam niyo yon, yung sobrang takot. Hindi rin po maganda yan. Sa pagharap sa panganib, hindi rin maganda na ikaw yung nag-ooperate sa fear. Lalong-lalo na, tayo po yung mga nananampalataya sa Panginoon. Sinasabi ng Bible, do not be afraid, no? Only trust the Lord. Maniwala po tayo na higit sa lahat, no? Yung mga ginagawa natin, mga protocols, yung mga safety, yung pag-iingat na yan, sangkapan din po natin ng spiritual protection, yung spiritual armor natin. Higit sa lahat, safeguard natin yung ating mind ng panalangin, ng ating puso, na wag po tayong matakot. Psalms 91, sabi, no? 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but the pestilence will not come near you. Claim po natin yan. Psalms 23, though I walk in the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff, thy comfort me. I will prepare a table before you in the presence of your enemies. The Lord will sustain us. The Lord will protect us. Tapos, nag-iingat din tayo. Okay? Nag-iingat din po tayo. At higit sa lahat, huwag po natin alisin yung ating pananampalataya sa Diyos. Kasi alam nyo, sa itong pandemic, helpless tayo eh. Hindi ba? Wala tayong magawa eh. Pero life moves on. So, pinahintulot ito ng Panginoon. Buhay pa tayo. Huwag tayong kawawa naman tayo, mamamatay tayo, naghintay na lang tayo ng pagdating ng Panginoon. No, habang buhay may pag-asa. Hindi ba? Itanim natin.
Meron pa tayong purpose kay God, kaya buhay pa tayo. Hindi naman natin nakokontrol yung paghinga natin, pagtibok ng puso natin, yet we are still alive. Yan po ang ibinigay sa atin ng Panginoon. So let us hold on to the profession of our faith, Hebrews 10:23. Hold on to the profession of our faith. Ibig sabihin, huwag mong bibitawan yan. At pag sinabi mong holding on to the profession of your faith, do not give up. Di po? Di po ba? May challenge ang Kapaskuhan natin ngayon. Pero buhay pa tayo. Life moves on. Sabi nga, forward march pa rin tayo. Hindi tayo pwedeng manatili sa negatibo. Dahil habang buhay may pag-asa at ang sinasabi ang pangako ng Diyos, the best is yet to come. Tayo po'y manalangin. Father God, we thank you, Lord God, that despite all the problems, all the negativity in the world, despite the threat of pandemic, Lord God, yet you are in our midst. At salamat, Panginoon, sa iyong mga pangako, Lord God, that even in the midst of our struggles, you are there. Hindi po ka namin kailangang matakot, Lord God, sapagkat alam namin, Panginoon, hawak mo ang aming buhay. But at the same time, huwag naman po kami maging masyadong kampante, Panginoon, na walang mangyayari sa amin. Sapagkat totoo po yung virus, kailangan namin mag-ingat. Lord, hindi kayong gumawa ng virus na yan para kami parusahan, Lord God. There's so much evil in the world na nangyayari po yan. Pero ang pangako ninyo, ang siya namin panghawakan, we will claim that. Sabi nyo, in the world there will be tribulation, but be of good cheer because you have overcome the world. Salamat po, Panginoon. Patuloy po kami mananangan, Lord God, sa pangako mo sa amin, Lord God, that you came to give us abundant life. Salamat po, Panginoon. Purihin na banal mong pangalan. Lord, we pray that you would bless our government, our president, Lord God, ang mga namumuno sa amin. We pray that you would give them the wisdom para, Lord God, to cater to all the needs, Lord, lahat ng mga mamamayang Pilipino, lahat ng mga vulnerable dito sa pandemic na ito, ang mga senior citizens, at katulad ng aming paksa kanina, Panginoon, para sa mga medical frontliners, I pray for their safety, Lord God, na lahat kami, Panginoon, ay maging COVID-free. And I pray, Lord God, for the peace of the world. Salamat din, Panginoon, sa programang ito, pagpalaan yung programang ito, na Lord, na wala pong kinikilingan, Lord God, kundi ang katotohanan lamang, Panginoon. Sapagkat kayo po, Panginoon, ang sandigan, Lord God, ng programang ito, itong programang Diyos at Bayan. Pagpalaan niyo si Bishop Eddie Villanueva, Lord God, sa kanyang pong trabaho bilang Deputy House Speaker at ang ating mga mambabatas, Panginoon, that they would stand for the truth. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo lahat na nakakapanood, Lord God, at nakikinig sa programa ito sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat sa mga nakisa sa ating panalangin. Hanggang sa muli, sa ngalan ni Brother Eddie Villanueva, ako po ang inyong lingkod, Alex Tinsay. At ito ang Diyos at Bayan. Mag-ingat po tayo. God bless us all. God bless the Philippines. And Merry Christmas to all.